This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest ngayong gabi, DJ Jazz. Kaya batiin mo muna sila, DJ Jazz. Ayan, at binabati na nga po natin ngayon ang lahat ng nanonood at nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. At yes po sa mga nasa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like, paki-subscribe and like na po. At i-share nyo na rin po ang napakagandang episode po natin ngayon. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto niyo po i-share sa amin at sa lahat ng ating mga taga-subaybay o meron po kayong comments or tanong or pa-shoutout, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. At muli binabati po namin ang amin pong mga masusugid at tagapakinig sa ating pong radio station na 89.1 FM. Of course, DJ Jazz, yung ating mga masusugid na mga driver, mga team bahay, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ikaw nga po na nagluluto o naglalabaw, naglilinis po ng bahay sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ng stasyon ang inyong pong pinapakinggan dahil for sure sa ating mga nanay ay makaka-relate kayo sa kwentong pagbabagong buhay na ating pong mapapakinggan ngayong gabi. Kaya DJ Jazz, tayo muna ay magkaroon ng quick greetings or shout-out sa ating mga viewers sa ating Facebook at YouTube channel. Gusto ko nang unahin dito si Gabayaran, Rio Rose. Good evening po everyone. Magandang gabi din sa iyo, Rio Rose. Ayan. Sino pa dyan, DJ Jazz? Ang sabi ni Eddie Aguilar, good evening everyone. And our Christian Roda, lagi nakatune in. Yes. Happy Tuesday everyone on Transformation in Christ Talk. And happy washing and greetings from Noveleta, Cavite. Ayan, gusto ko rin batiin si Sir Owen sa Negros o sa Sipalay. Sabi niya, good evening sa lahat, all the way from Sipalay City. Hello po sa mga taga Sipalay. We miss you all there. And also we have here Jing Arellano Vista. Hello po, Tita Jing. Ayan, good evening from Vista family. Of course, kasama ko nga po, shout out ko na din DJ Jazz. Si Pamela na aking kasama dito. And of course, sila Mike, si Mai, at yung aming mga team dyan sa silang, no? Si Ibon, si Jem, sino pa ba? Si Oliver, baka may makalimutan ako, DJ Jazz, baka hindi ako makauwi. si JL, ayan, so maraming salamat sa inyong pakikinig kung kayo man ay nakikinig sa mga oras na ito. And of course, DJ Jazz, gusto ko rin batiin ng aking tatay, si Papa Rogelio, at ang aking nanay na si Mama Cristina. Good evening sa inyong dalawa, nak. Good evening din sa'yo pa. Hello dyan. Ayan. Sabi din ni Miyamin Garcia, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po. And from Leslie Mediona, good evening po sa lahat. Happy listening. Amen. Maraming salamat po. Kaya nga ngayon, DJ Jazz, tayo na ay nasa ika-51 episode o episode 51 na po tayo ng ating programang TikTok o Transformation in Christ Talk. At ang title nga po ng ating pong episode ngayon ay may pinamagatang From Grief to Grace. Ano ba ito yung grief sa Tagalog? Ay yung pagluluksa at paano naging napunta sa grace. Pero of course, bago yan, DJ Jazz, sino ba yung ating makakasamang guest ngayong gabi? Okay, ang makakasama po nating guest ay pero bago yan, alam mo, DJ Rock, ayaw magpaawat ng mga nagko-comment. Oo nga. Sabi ni MJ Salamatin, good evening mga ka-Transformation in Christ Talk. God bless your program, ministry. Watching from City Kawayan, Isabela. Hello po. And also Marjorie Popo sa Ligaw. Good evening, everyone.
At ito na nga, DJ Rap, ang ating guest ngayon, walang iba kundi si Jeremy Quinto. Ayan, hello po. Magandang gabi po, Ma'am Jeremy. Magandang pinagpalang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng TikTok. Mhm. So, sino po ba si Jeremy? Can you give us a basic introduction po? Kung single, married, nag-work, anong pinagkakaabalahan? Ayan. Ayan. Ako po ay widow ni Baje Manolito Bondo Quinto Jr. na taga Napindan Taguig po. Ako po ay 43 years old last October 4. So birthday month ko po this month. Tapos po ako ng secondary education, major in English. At nagtuturo po from 2004 to 2020. So nung time po ng pandemic na-stop po akong pagturo dahil ng ibang bansa po kami. Nanay din po ako ng dalawang sweet and loving na mga chikiting. Yung aking pong panganay, si Mia Jemariah Ethel, ay 9 years old. At yung bunso ko po is si Mikaya Jasper na 4 years old. Yan po. Baka may gusto ka mo ng batiin pala. Ayun nga po pala. Makikinig po. Binabati ko po ang Auckland International Seventh-day Adventist at yung church planting po namin na Berean Church at ang main church po namin dito sa Pasig ay Pasig Central Seventh-day Adventist Church at ang church planting po sa Barangay Kalawaan. Yung mga church mates ko po dyan. Wow, grabe, Ma'am Jeremy. Napakadaming ministry, kumbaga. Amen. Wow. So, ano po bang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Miss Jeremy? Sa ngayon po, since na byuda po ako ay pinag-pray ko po na makapagturo po ng musical instrument sa mga bata as part of church planting. Kaya I'm into piano po and into ukulele. Nagtuturo po ako ng ganyan sa mga bata sa amin. Oh, wow. Napakaganda po dahil talagang kahit na kayo po ay naging byuda, ay nagpapatuloy po ang inyo pong paglilingkod o pagtuturo po sa mga kabataan. DJ Jazz? Totoo yan. At ngayon gusto nating simulan ng kwento, Sino si Jeremy nung hindi pa niya nakikilala si Kristo? Ayan po. Naalala ko po ng kabataan ko, mahilig na po talaga ako magbasa. Kasi yung parents ko naman po, Nanay Inday ko po at saka si Tatay Jerry is ini-encourage naman po ko talaga kaming magbasa. So, natandaan ko yung dalawang comic na Bible stories na inuwi nila sa bahay one day, yung story ni Moses and ni Elijah. Then, later on, bumili si Tatay ng Big Bible na Tagalog. So yun, doon nag-start yung hilig ko sa pagbabasa. But later on, syempre tumalaki na, nandyan na, hilig na tayong magbasa ng mga pocketbooks kasi yung mga friends ko, mga into pocketbooks din na Tagalog in English. Yung mga batang 90s, siguro mga kilala nila yung mga author na Hilda Olvidado, Helen Marys. Now, nung nag-high school na pahilig naman sa mga books na horror stories na R.L. Stein, nag-Sweet Valley High, ganyan. Tapos, Archie Comics, yung mga ganyan pong literature. Tapos, nung nag-college na, nauso na yung mga Harry Potter series, Twilight Saga, ganyan. Tapos, Nicholas Sparks, Mitch Albom, ganyan po. Reader po ako. Mahilig po talaga ako magbasa mula nung akong elementary kahit hanggang ngayon po, ay mahilig po akong magbasa. Tapos, napahilig din po sa mga worldly songs, tsaka mga movies. Kasi yung kapatid ko, nagbabasa po na nasa cinema po siya, kaya parang regular kaming nasa sinihan. Wow, laging libre ang inyong panonood. Opo. Nakaka-relate ako dun, DJ Josh, no, sa mga batang 90s, yung mga panahon ko talaga na hindi ko pa rin kilala ang Panginoon sa buhay ko. Na-addict din ako dyan sa pocketbook, yung mga Precious Heart, Precious ba yun? Love Precious? Yeah, yan po, Precious Hearts. Precious Hearts. Naku, talaga naman, may imagine mo kung ano yung mga binabasa mo. Pero, yung sa awa ng Panginoon, talagang binago ng Panginoon. DJ Josh? Totoo yan. Ano po yung mga ilan sa hindi niyo makakalimutan na mga karanasan doon? Nung bata pa po ako, parang may bagyo nun eh. Tapos, nasa bahay, parang humupa na yung bagyo, so lumabas ako ng bahay. Tapos, nagstay ako dun sa tapat ng bahay namin na kapitbahay. Tapos, parang all of a sudden na lang, may lumipad na yero na mas malaki sa akin. Parang kung few inches na mag-advance yung yero or ako'y umatras, siguradong ewan ko kung anong damage kasi bumaksak siya sa likod ko eh. Diretso sa kanal. So, hindi siya, parang kung few inches, mag-back and forth ako or yung yero is parang something, parang magiging in danger ang aking buhay. Tapos, naalala ko naman nung high school, 4th year ako, pinagpe-pray ko na,
Lord, sana yung mapapangasawa ko, walang letter isa pangalan. I don't know na saan nanggaling yung prayer na yun kasi ang longest time crush ko noon is my letter isa first name at saka sa second name niya. Pero, kasi twice po akong kinasal kasi wala pa po ako sa sa civil sa church wedding. Few years after na nung civil and church wedding ko, na-realize na, sinagot pala ng Panginoon itong one-time prayer ko. Fourth year ako na nakaupo ako sa classroom namin, mag-isa lang ako, tas ganyan. And later on, after ko, sabi ko nga, namatay na ata yung mister ko na na-realize ko, sinagot pala talaga ng Panginoon yung panalangin kong iyan. Tapos, noong 2016 po, nung nagbuntis ako kay Mia, nakapanganak na pala ako inito. Na-eclampsia po ako, parang 7 a.m. ako na seizure, and then 3 p.m. na po ako nagising sa ospital. Tapos, sabi ng doktor sa akin, muntikan ka na. Parang konti ka na lang na late, baka hindi ka na nabuhay. Sabi ng hipag ko is nag-400 daw po yung BP ko noon. Tapos bunso ko naman, nasa New Zealand na ako noon nakapanganak, parang laging a week after, same case nung kay Mia, tumaas din naman yung BP ko, nag-200 plus naman. Hindi nga ako po sinasabi sa amin ng asawa ng head elder namin, si Mamu Elena, na yung BP ko kasi baka daw lalong tumaas. So yun po yung, parang ang dami ko na pong mga experiences na I could have died, but ang Panginoon po is to the rescue. Po, ayan po yung mga unforgettable. Oh, So, talaga Pero pala thank DJ Jazz, no? Kapag ang isang babae pala talaga ay nagbubuntis, talagang sabi nga, nasa kabilang hukay daw ang isang paa. Imagine mo, 400 yung BP mo. I cannot imagine that, no? ayun. By the way po, Sister Jeremy, no, Yes. kayo po ba, kailan po kayo naging Adventist? Taong 2020 lang po, parang So lahat ng mga pangyayari na yan, hindi pa talaga kayo Adventist? opo, hindi pa po. Parang 2019 po kasi si Mr. na-convert. Maganda rin po yung conversion story niya. Tapos ako po, 2020. Actually, kababaptize ko lang dun sa second church ko noon. Tapos sabi niya tapos sabi niya, wait mo muna ako dyan, iba-Bible study kita. Tapos sabi ko, pero natuloy pa rin po, pero may iba po talagang plan ang Panginoon to call us out of Babylon. Opo. So, grabe na DJ Jazz. Sige, go. Magkahiwalay ba kayo ng asawa niyo before he died? Isa po yan sa talagang lubos-lubos ko pong pinapapurihan at pinasasalapan ang Panginoon. Kasi one wrong decision po is dapat mawawala po siya, nawala kami doon. Pero dahil po sa matinding panalangin at direction at provision po ng Panginoon, nakarating po kami doon na magkakasama po kami, hindi man po sa place na kung saan po siya namatay. I mean, nasa ibang bansa po kami with him nung po siya ay nawala. So, nagkaroon pa po kami ng 1 year and 3 months to be together bago pa po siya mawala. Wow, praise the Lord. Amen. Challenging po yan, yung long distance na relationship. And so, OFW po siya, tama po ba? Yes po, OFW na po sila, LDR na po kami nung nagkakilala po kami. Opo. Parang 21 pa po siya, nag-abroad na siya Saudi, tas Dubai, New Zealand, ganyan po. So, talagang nakastay kayo dun sa New Zealand at least a year bago siya Yes nawala. po, tapos taga-baby pa po kami doon. Oh, yun po yung bunso ninyo. Yes po, yung 4 years old ko po, si Jasper. Oh, I see. Hello kay Jasper. Oh, Ayan. Sir Jeremy, taga saan na po kayo ngayon? Dito po sa born and bred po ako sa Pasig. Ayan, taga Pasig. Hello po mga taga Pasig. Ayan. Shout out ng sa mga taga-Pasig. Oo nga, nako DJ Jazz, no? Sa simula pa lang talaga, napakadami na ng mga pinagdaanan ni Ate Jeremy. Pero of course, bago tayo magpatuloy doon sa ating exciting part, mga ka-TikTok, kaya sa mga bumabahaan na yung ating comment section na ba mamaya, babalikan po namin kayo. Wag po ninyong ililipat ang mga estasyon na niyo pong pinapakinggan dahil sa mga oras na ito. Atin mo na pong bibitinin kayo ng content. Atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang My Redeemer is Faithful and True by the Bereans. As I look back on the road I've traveled, I see so many times it carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my
my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Time check, it's 8:18 p.m. po mga kapatid, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time. At nandito pa rin po tayo sa ating programang TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock. Yan, DJ Jazz, hindi ka marinig. Hello, sorry. Ayan, at this is DJ Jazz at patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Again, kung meron po kayong pa-shoutout, comment, kwento, or tanong, maaari po kayong tumawag or mag-text sa ating numero na 0918-9447-891. So ngayon po nga mga ka-TikTok, bago po tayo magpatuloy, akin muna pong ipopromote ang ating pong mga libreng aklat na pinamimigay po natin, kagaya po ng Pag-asang Daig ang Bukas, Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon at ang Dakilang Tunggalian. Kung nais nyo pong makuha ang mga aklat na ito ng libre po, mag-type lamang po kayo sa ating comment section ng I want the book. At sa ating pong mga listeners, mga viewers, kung nais nyo rin pong magbahagi ng inyong saloobin, maaari po kayong tumawag sa ating pong numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891 para po makausap po namin kayo ng live. Magbigay kayo ng reflection ninyo kung ano pong saloobin po ninyo, kung nakaka-relate po kayo sa kwentong pagbabagong buhay po ni Ma'am Jeremy. DJ Jazz, batiin muna natin ang ating mga listeners sa ating Facebook at YouTube. Sabi dito ni Ma'am Marilyn Juan, good evening po. Good evening din po sa iyo kay R. Christian Roda. Hello po, Ma'am Jeremy. And also, we have here Vino Aglangaw. Hello po sa inyo. DJ Jazz, baka may nakikita ka dyan. Yan, sabi lang ni Rodeline Martiliano pa shoutout. Hello! And nag-a-ask siya ng prayer para sa ating mga missionaries. Lalo higit yung from 1,000 missionary movement ministry natin.
lalo higit yung mga nasa Mindanao. Sana po safe sila doon at sana maging safe din sila. Si Roderick po ay nasa bandang Leyte. Yan. Hello And din we also, po. Sige. patiin din natin si Rosalinda Horquilla. Ayan, sabi niya, good evening po sa lahat. God bless from Lilingayan, Valencia City, province of Bukidnon. Ayan, mga taga Mindanao. Hello din po Vijay- dito kay Elijah Refones. Magandang gabi po sa inyong host from Makati City, Metro Manila. Hello din sa iyo, Elijah. Matagal-tagal din hindi ka namin nakita dito, ah. Oo nga. Ayan. Sabi din dito ni Edna Gerbolingo. Amen. Hello din po kay Ma'am Helen Aguilar. Magandang gabi. And kay Ma'am MJ Salamitan. Siguro mamaya basahin natin DJ Jess yung mga kanilang sinasabi, no? Pero ngayon ay pagpatuloy na natin ang ating kwentong pagbabagong buhay ni Jeremy. So, Ma'am Jeremy, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging turning point ng life mo? Yun po, nung 2020 nga po yung nakarating po kami sa ibang bansa, sinunod po kami ng panganay ko, si Mia, sa husband ko. Dun, may binigay, 2019 pa pala nagbakasyon siya. Binigyan niya po ako ng Bible, tsaka nung isang book pa po na Great Controversy. Ngayon, nung binabasa ko po siya, parang may mga doon na hindi ko believe before. So sabi ko, na-intrigue ako na basahin ko talaga nga ang Holy Bible. Actually, nung understanding ko before, doon sa Noah's Ark, dalawa lang yung pair ng animals. Pero sa Bible pala talaga, may distinction na yung clean animals ay 7 at yung unclean animals, 2 pairs lang. Kaya sabi ko, ano ba yan? Parang ang hilig kong magbasa ng kung ano-anong libro, pero hindi ko alam na yung it's a simple story lang ng Noah's Ark, hindi ko alam na may dalawang 2 sets of numbers pala dun sa clean versus unclean animals. Tapos, yun nga, binasa ko, tapos sabi ko, parang ang dami palang Bible truth na hindi ko pa alam. Kala ko, Jordan, yung Red Sea lang ang pinart. Yung pala, sa ibang part ng story, marami rin po palang na part. May isa pang body of water na part doon. So talagang, nagkaroon po ako ng desire magbasa ng Holy Bible. Tapos, naalala ko, ano ba yan? Sandali lang po, Okay lang po yan. Nung 2020 nga po, nung sa New Zealand, parang Feb kami dumating doon. Tapos nakapag-work po ako sometime in between April tsaka May. Tapos, nawalan po ako ng trabaho kasi hindi po siya essential. So, ang nangyari po, yun nga, parang lungkot na lungkot po kasi sa parang 2004 pa lang po is nag-work na po ako as teacher. Tapos may mga part-time jobs pa po ako na mga tutorial. Ganyan, pero sanay po akong nag-work. Tapos before pa po ako maka-graduate ng college, nag-work na din po ako sa isang malaking fast food chain po. So sanay po ako nag-work. Tinawalan po ako. Lungkot-lungkot ako. Tapos sabi ko, parang yung lungkot ko na yun, it turned out na one of the best blessing ang matatanggap ko is nagkaroon po ako ng panahon to read the entire Bible from Feb to August po ako nabaptize August 1. Pero nabasa ko po ang entire Holy Bible ng age na 38. Ako sabi ko, nanghihinayang po ako na hindi ko siya nabasa. Parang nakilala ko po si Jesus dahil sa kanyang book. Pahapyaw lang yung pagkakilala ko siya before Pero yung knowing Jesus pala is after reading His words, talagang buong-buo ang pagkakakilala ko na kay Lord Jesus na kung ano yung mga miracles, yung mga promises niya na ginagawa sa buhay natin. Kaya, tawag dito po, sabi ko, kamangha-mangha itong librong ito na sana I could, the wasted years na pinagbabasa ko ng mga worldly, secular books, dapat I should have spent it earlier in reading the Holy Bible, the Word of our Lord Jesus. Apo. Oh, grabe na DJ Jazz, na talagang may mas dami man ng mga nangyari, mga pinagdaanan niya, but yung nagkaroon siya ng opportunity na mas mabasa yung salita ng Panginoon. That was the time na nawala na din ba yung asawa mo? Hindi. Buhay pa po siya that okay. year, 2020. Opo. So, I think, yung nung nawala po siya, ano po yung naging impact niya po sa life niyo that time? Like, syempre, di ba, as a wife, parang tapos may dalawa kayong anak. So, gano'n po kahirap o kabigat nung time po na yun? Okay, Kasi, kumbaga, siya yung naging way para malaman niyo yung through at the same time, pero biglang nawala din siya. Ayan po yung isa rin po sa I praise and thank the Lord po na bago po siya nawala ay tawag dito
na-immerse na po ako sa pagbabasa ng Bible. Alam ko na nga po, as I mentioned earlier, immerse na po ako sa promises ng Panginoon. Alam ko na po yung state of the dead. Kaya, ano yung impact po ng pagkawala niya, yung nagpunta nga po yung police, at that time, kung ma-share ko lang DJ Rocky and DJ Jazz, 2 p.m., nagpapa-breastfeed ako sa anak ko, sa bunso ko si Jasper. He was 5 months then, tapos nakahiga ako niyan. Tapos sabi ko, parang something is pushing me to kneel and pray. Kasi sanay naman tayo minsan kahit nakaupo, nagugas ng plato, tapos o kaya, basta pwede tayo mag-pray, parang kahit anong manner, kung anong ginagawa natin, di ba? Lalo na mga mommies, like DJ Jazz and me, parang alam natin yan, sinasabay natin yung prayer sa mga chores natin, sometime. Pero that day talaga but something is pushing me to kneel and pray. Sabi ko, parang iba tong feeling na ito. So, I knelt down and tawag po dito, I knelt down and prayed na, hindi ko rin alam na bakit ang lumalabas na prayer sa akin is, praise and thank you Lord na sa buhay ng mister ko, salamat, patawad Panginoon kung hindi, parang nung nagbubuntis ako, kasi medyo sensitive po ako magbuntis, nagbe-bed rest po ako ng ganyan. Kasi ang husband ko po, kahit hindi pa po siya, actually first po siyang Adventist sa family niya din, same with me sa angka namin. So, sabi ko, kahit hindi pa naman siya, nakikitaan ko na siya talaga ng fruits of the Spirit, lalo pa pong bumait nung naging Adventist. Ngayon, sa 2 hanggang 4 o'clock, may kumatok si Mia tsaka yung housemates namin ng mga anak. Sabi niya, tita, may pulis po. Ay, in English, pero hindi ko in English eh. Sabi niya, tita, may mga pulis sa baba. Tapos nakita ko po yung mga workmates, friends ng asawa ko, tsaka pulis. Tapos sabi po nila, he's gone. Pero sabi ko, Lord, sana, parang nagpuri po ako sa my Lord, purihin God sa 41 years ng asawa ko po kasi 7 months po siya eh. Parang may mga complications din yung mother-in-law ko po, Nanay Stella, na nung pagbubuntis niya. Parang puri ng Panginoon, dahil 41 years, I believe na bonus na yun sa Panginoon na para ma-meet ko po siya, ganyan. Biyaya na po yung 41 years ng buhay niya. Kaya sabi ko, had it happen na iba po yung ginagawa ko, sabi ko, Lord, purihin ka Panginoon na you shielded my pain. Kasi parang sabi ko nga, sobrang bait, parang nag-asawa ko na anghel na kahit pitik, kahit isang masamang salita, hindi niya ako nasabihan. Parang yung, it's another story to be told in another time na yung kahit mayroon akong painful past, natanggap po niya ako ng buong buo. So sabi ko nga, I praise the Lord for His life na ganun po ang pangyayari sa aming buhay na sabi ko, ang Panginoon talagang i-shield ka niya sa pain kapag talagang yung word niya is inite-treasure natin ang kanyang mga pangako. Ikaw, DJ Jazz, bilang nanay na ngayon din naman, no? Ano yung nare-reflect mo while Ma'am Jeremy is sharing that story? Ay, totoo, very challenging talaga yung nangyari po sa inyo, no? Yung una pa lang nawalan kayo ng hanap buhay. And then, thank God, kasi yung mula pagkabata, kasi nahilig kayo magbasa, nung finally natagpuan niyo yung Bible, na talagang yung Bible naman, kaya talagang taon-taon maraming pinapublish na Bible. Kasi this is the best book that we could ever read and we could ever have. And thank God na natagpuan niyo yung truth, ano? Nung finally, Sister Jeremy, gusto namin tanungin, after po na naging Adventist na kayo, in-uphold yun na yung truth. And then, bukod po dun sa peace na nagkaroon kayo, even after na mamatay yung asawa ninyo and all, ano pa po yung mga nangyaring pagbabago sa buhay ninyo after that? Ayun po, sabi ko nga, nung nag-uusap kami ng mister ko, sabi niya, every time daw po nang magbabakasyon kami ng Pilipinas is mag-share daw po kami ng Bible truth. Kasi marami nga po tayong kinagistan ng mga paniniwala na all this time we thought, yun po ang katotohanan. So, sabi ko nga, hindi natin marirealize na those were lies until we read the Bible truth. Kasi nasa Biblia, ang Bible po ang way, truth, and life po, di ba? So, ang Bible po, ang salita po ng Panginoon, ang magre-reveal po sa atin ng mga katotohanan. So, siya po ang talagang full proof po na yan po ang source ng lahat po ng katotohanan. Kaya, tawag dito, kahit po nawala siya, pinagpatuloy ko po yung ministry. Pinagpatuloy ko po yung ministry na nagiging kalakasan ko po yung
Actually, nung namatay po siya, sabi ng mga elders and deacons po dun sa church kung saan po kami nabaptize, dun po sa abroad, sabi nila, hindi namin nagagawa yung ginagawa ng mister mo. Sabi niya kasi ng mister ko po, maaaring may isa na naghahanap din ng truth kagaya ko, na ayaw niya daw pong may mamis. Kaya yun din po yung kaya sabi ko, iba pa ata ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon is hindi lang tuwing bakasyon, ang plano ng Panginoon is maging daily, weekly ang pag-share po ng Bible truth niya. Amen. Praise the Lord. His life continues dahil po sa ministry na ginagawa nyo. Amen po. Doon pala, DJ Jazz, nakuha yung title na From Grief to Grace. Na kahit na nawalan man siya, kahit na painful yung nangyari sa kanya, for sure sa mga asawa ngayon na nakaranas din na nawalan din ng asawa, ng mahal sa buhay, at may naiwan pa kayong mga anak, hindi madali, tama po ba? Though hindi pa man po ako nasa ganung stage. Pero alam niyo po yun, yung seeing or hearing that kind of story, parang isipin ko palang napakahirap na DJ Jazz. Pero yun nga, yung sabi mo noon, yung naiwang legacy ng kanyang asawa, ay talagang pinagpatuloy ni Ma'am Jeremy na until now ay nakikita natin yung resulta na kahit may nawala, may mga dumating naman na at may maraming doors na inopen ng Panginoon sa life mo. Ma'am Jeremy, ngayon, ano na po yung commitment mo sa Panginoon ngayon after all those experiences that you have that you have experienced? Yun nga po, yeah. Sabi ko nga, 38 years old na ako nung talagang na-in love po ako sa Holy Bible ng Panginoon. Kaya doon po sa aming church planting is namimigay po ako ng books, tapos namimigay din po ako ng Spirit of Prophecies na mga books po, yung mga tracts po natin, namimigay po ako doon. Tapos purihin po ang Panginoon na pinanalangin ko din kasi there was one time na yung anak ko natutulog sa ganyan ko at habang nagba-Bible study po ako ng 3 kong friends. Tapos sabi ko, nagulat ako bigla na, Asan si Jasper? Yung pala, kalong-kalong ko lang po. Kaya sabi ko, nag-pray po ako, Lord, magpadala ka po ng church workers dito sa Kalawan. At purihin po ako, Panginoon, I think a week after lang, dumating po yung isang pastor, isang elder, at siya nila po ay nagba-Bible study. Parang ako po ay support na lang po dun sa, siyempre po, bilang bagong binyagan din po, parang ina-acknowledge ko rin po na mas may mga better workers sa akin, kagaya po ng mga pastor, elders, and deacons. So hanggang sa ngayon po, so that started 2022, so hanggang ngayon po, patuloy pa rin pong dumarating yung mga pastors. Ngayon po, meron na pa po kaming church planter, si Pastor LJ po. Tapos may mga elders din po at deacons from main church po na patuloy pong pumupunta sa amin every Sabbath at sa other days din po para magbigay po ng mga Bible studies. So kayo po ay patuloy na nakikisangkot or kumbaga nagsusupport Yes pa po, din? yung bahay po namin ang church plant, ang house church po. Tapos yung mga bata nga po, para nagpa-sponsor po ako sa church ng 20 ukulele. To mayroon po kaming tinuturuan ng mga bata ng ukulele po. Actually, praise God po at natuto po ako. Kasi sa abroad po, parang yung anak ko, part nung gano'n. Tapos hindi po kami natuto. Bago sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi ang mga bata ngayon, grabe na po yung mga worldly music nila. Grabe na po yung mga entertainment na kanilang nai-immerse po sila. Kaya sabi ko, kailangan po nating mag-offer ng mga papuring awit po. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon, that we sing hymns and praises to Him po, di ba? Kaya sabi ko nga, kailangan lang ng mga tao na magmi-mission po sa mga bata para kasi po wala pong nag-o-offer sa kanila ng ganong ministry ng ganong there's another parang may other part po na music, hindi lang po yung mga entertainment worldly na music. So yun po yung ginagawa namin. Pero yun pa si Mia din po nagtuturo rin po sa kanyang mga friends. Yan, yung panganay ko pong 9 years old. Amen. Kaya sabi dito ni Ma'am Annalyn Joy, to God all the glory for Sis Jeremy life, experience and transformation. God bless you and your family. At sabi din ni MJ Salamitan, ayan, taga lang po, basahin ko ulit. Ayan, sabi ni Ma'am, Amen po, Ma'am Jeremy. Wow, ganda ng mga experiences mo, Ma'am Jeremy. God bless your family po. Amen. DJ Jazz? Ayan. And of course, para sa mga nag-I want po ng mga books, huwag po kayo mag-ala. Ipapadala po ng ating mga staff yan. Thank you po sa pag-avail ninyo. At sa mga iba pa, pwede pa rin po kayo maglagay ng I want the books. Yes. So, praise God po,
At talaga pong kitang-kita natin kung paano ginagamit po kayo ng Panginoon in many different ways. So shout out po sa mga taga-Pasig at sa church planting po ninyo na ginagawa niyo po dyan. Yes, kaya naman talaga DJ Just, no, nakaka-inspire na sa mga widow, hindi pa huli ang lahat, hindi pa close ang door para sa inyo. And I believe na kung sabi nga, kung may nag-close man na door, for sure na may mag-open na door. Kagaya nga po na nangyari kay Ma'am Jeremy, na may mga doors of opportunities na in-embrace niya at doon ay nagpapatuloy siya. Kaya sabi dito ni Ma'am Sansan Solas, hello po, I think nasa Taiwan to si Ma'am Sansan. Hello po Ma'am Sansan, sabi niya, amen, so inspiring, praise God. Kung kayo po ay na-bless at gusto niyo po magbigay po ng inyong saloobin, pwede po kayong tumawag ng live dito po sa ating pong programa sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891 para naman po marinig din po namin ang inyong boses kung ano po ang inyong naging saloobin sa kwento din po ni Ma'am Jeremy. DJ Jazz, bago tayo magtapos, magpatuloy sa ating programa, atin muna ulit bibitinin ang ating kwento para mapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos ng ako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awan din ang langit. Ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. May awatin ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas.
nandito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok, Transformation in Christ Talk. Bago po tayo magpatuloy, muli ito pong second batch ng mga libro na ating pong pinamimigay ng libreng-libre. Meron po tayong ditong 10 Commandments Twice Removed. Also, we have here ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia. At kung gusto niyo pa pong matuto kung ano po ang katotohanan na sinasabi po sa Biblia, meron po tayong aklat na ang pamagat ay Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Kung nais niyo pong makuha yung mga books na ito ng libre, magsabi lamang po kayo sa ating comment section na I want the books at antayin niyo po ang inyong mga inboxes o i-check niyo po ang inyong mga inbox dahil meron po magme-message sa inyo para po hingiin po ang inyong pong mga details or information po para po makuha ang mga aklat na ito. DJ Jazz, gusto ko lang din basahin ang sinasabi dito ni Ma'am Yolanda Robles. Sabi niya, hello Sis Jeremy, praises to God for your growing faith and mission. God bless you more. God bless din po Ma'am Jeremy. DJ Jazz? Ayan, at patuloy pong pinabati ang mga nakikinig at nanonood ganun din sa Grupo Amistad here sa Brian Springs na nanonood kahit umaga po dito. At sa aking mga kaibigan na nanonood, hello Liz, Marco, and Hiraya, and sa mga family members ko po na nakikinig at nanonood dyan. Of course, batiin din natin yung mga taga-lifting Christ at revitalizing Christ. Hello po sa inyo. At kasama din ni Ma'am Mia, ni Ma'am Mia tuloy, ni Ma'am Jeremy, yung kanyang anak na si Mia. Hello. Hello, Mia. So, DJ Jazz, ito na tayo sa ating pagtatapos, Pero bago ang lahat, so ngayon, Ma'am Jeremy, sino na si Ma'am Jeremy after niya ng encounter kay Christ? Ayan po. So, kung dati-rati nga po is, nagsuspend ako ng sobrang time sa pagbabasa po ng mga secular worldly literature. Ngayon po, talagang day and night, parang hindi na po ako masaya na hindi po nakakapag-devotional sa umaga. Kami po ni Mia, kasi yung maliit ko pa po, hindi pa po masyado. Pero pag prayer time na po, nakikiluhod na po rin po sa amin yung si Jasper ko na 4 years old. Tapos, bukod po sa labahin at tiklupin na hindi po nauubos sa bahay, is parang sa bahay po, kapag pupunta kayo, andyan na po yung mga Alpha and Omega, yung sa mga bata. Noon, napamahal na rin ako sa Panginoon kahit sa dalawang manipis na comics lock ngayon. Yung mga anak ko, exposed na sila sa My Bible Friends. Tapos yung Secret Treasure po ni Sister Onyx Dakila. Yan po yung mga nasa bahay na literature. Wala na po kami mga worldly Mga and babasahin. secular. Opo. Just one thing is, naalala ko din, yung sa worldly music din, parang there was a point in my life na parang nawala yung appetite ko. Kasi dati ang bilis ko makamemorize ng mga worldly songs. Parang Lord, parang yung appetite ko for worldly music, parang naano na po yung tenga ko kapag nakakarinig. Parang sabi ko, fine tune ata ng Panginoon yung aking yung taste sa music. Parang hindi naman, it's not because of yung preference ng church, pero talaga pong sabi ko, nagulat na lang po talaga ako na ay, hindi ko na nakakabisado yung songs ni ganyan. Samantalang dati, ang bilis-bilis ko makabisado. Tsaka po yung movies ni rin po, worldly music, sabi ko nga kay Mia, okay lang ba, huwag na tayong magkinig ng ganyan, parang natutuwa naman po ko sa batang ito is very, po siya, nagda-trust and obey po siya sa leading ng kanyang nanay. Yan, kasi yung bilin po ng tatay niya obey mama daw Apo. So, nakita talaga natin DJ Jazz, yung mga kinaadikan niya before, yung mga hilig niya before, pero nung nakilala niya yung Panginoon, sabi nga niya, nawala yung appetite niya at yung desire niya on those things. Pinalitan talaga ng mga, kumbaga, makalangit na bagay o mga spiritual na bagay na mas lalong magpapalago ng kanyang relasyon sa Panginoon. DJ Jazz? Yes, and hindi madali yun, DJ Rap. Talagang pagbabago na galing sa Diyos ang makakagawa talaga noon. And the Holy Spirit's working talaga. Totoo. Ayan. So gusto natin malaman, Sister Jeremy, ano na po yung mga future plans ninyo, even para sa mga anak ninyo, after this mga pagbabago nangyari sa inyo? Yun nga po, i-share ko po, talagang i-encourage ko po yung aking mga mommy friends, tsaka yung mga anak po nila na talaga, meron po kaming Jesus sa ukulele na from time to time po, lagi ko po binibigyan ng mga Bible verses po yung mga bata. Kasi totoo po talaga na it's the light and lamp unto our feet. Na iba talaga po ang liwanag na binibigay na, sabi ko nga po, ang dark, very painful, very, very dark ang mawala ng asawa. Pero dahil nga po meron ng light ng Panginoon is
talaga pong, sabi nga din, hindi ko rin po ma-explain yung peace, yung courage na nararamdaman ko na hindi, yung iba po, nag-walling na sa lungkot, di ba po? Pero ako po is, every day, every night, sinusustain po kaming mag-iina ng Panginoon. He is father to the fatherless and protector of widow in His holy habitation. Kaya, yun po, patuloy pong i-encourage na ang mga, kahit po, minsan na hindi agad nagre-respond yung mga tao, meron po ako magpo-post po ako sa wall ko na, baka sino yung gusto mag-Bible study, pupuntahan namin ng mga pastor, deacon, elders dyan. Tapos, may pini-PM din po, para kahit po hindi po sila agad maging open, hindi po tayo titigil, hindi tayo madi-discourage. Kasi gagawin po natin yung part natin kasi, sabi nga po ng asawa ko, baka may isa natatanggap. Sabi ko nga, yan, itutuloy ko pa rin yung motto niya, paniniwala niya, na baka may isang naghahanap ng katotohanan at sa Bible niya lang po yun mahahanap dahil ang Panginoon po ay nag-offer ng peace, hope and love po. Wow, Yeah. grabe. Yeah. Grabe DJ Just, no, na talagang palagi niya pa rin pinangahawakan yung sinabi ng kanyang asawa, kaya siya nagpapatuloy sa gawain. And alam mo, DJ Rap, napakalaking importansya ng Bible study talaga. Lalo higit sa conversion ng mga tao para talagang mahanap o matagpuan nila yung truth in Jesus. Kaya pinopromote po natin yung pagba-Bible study na sana lahat po ng mga Seventh-day Adventist na din naman ay makilahok dun sa motto na yun na kahit isa, di ba? Na mali mo merong isa dyan na for that Bible study. Why Kahit not? nga DJ Just yung mga nakikinig at nanonood sa atin na nais magkaroon, nais na maka-experience ano ba yung Bible study o mag-aral. Nako, pwede po kayong mag-comment, mag-message po sa page namin kung nais niyo pong magkaroon ng magkaroon ng Bible study with us. Ayan. So at least kayo din po ay maka-experience din po ano nga bang feeling ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at malaman kung ano to. Kahit ano po ang religion ninyo, ano man po ang sekta na kinabibilangan ninyo, ay welcome po kayo sa pag-aaral ng Biblia po na ito. Mag-message lamang po kayo sa ating pong Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila o mag-text o tumawag sa numerong 0918-9447-891. Meron po tayong mga missionaries dyan na handa pong magbigay ng Bible study po sa inyo. Ng libreng-libre at wala pong bayad. DJ Jazz. Ayan. So, please, i-type in nyo. Walang problema kahit i-type in nyo po na I want a Bible study. Amen. Ngayon naman po ay sa pagpatuloy, gusto po nating malaman, Sister Jeremy, ano po yung maipapabaon nyo sa ating mga tagapakinig? Ayan po, ini-encourage ko po ang mga nakikinig at nanonood na magpasakop po tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos. And we will only learn that through reading or basahin po ng buong Bible kasi ito po ang God's love letter sa atin. Kaya nalulungkot lang po ako kapag mayroon pong nawawala na o namamatay po na hindi po nila nabasa yung sabi nga BIBLE is basic instruction before leaving earth. Di ba yan po ang sabi nila. Minabasa po ako sa online. Sasabi, mag-Bible study po tayo, tapos mag-witness din kasi as experience ko po, kapag ikaw lang nag-aaral, tapos hindi mo i-share, dapat po i-share po natin yung light na ati pong nare-receive. Yung mag-witness po tayo, declare natin yung God's saving plan for all of us. Yung fix our eyes po natin kay Jesus. Lalo na po sa mga born Adventist, kasi ako po, hindi po ako born Adventist. Tapos sabi ko, na-realize ko na sobra at buong-buo po yung light ng Panginoon sa ating church. Yeah, use our precious time po talaga reading God's Word para magliwanag ang inyong buhay and intentionally share this light of God. Kasi sabi nga po sa Luke 8, verse 16, ito po nga po pala yung Bible na bigay ng asawa ko sa akin. Wow. Sabi, kaya bit-bit ko po siya. Sabi dito, no one, when, English po, pasensya na. No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or put it under a bed, but sets it on a lampstand that those who enter may see the light. Kaya, yun po, magbasa din po tayo, lalo ni mga born, habang bata pa kayo, don't wait until you're 38. Kasi meron nga po kaming ka-church, grade 5 pa lang po siya,
Brother Van Dwayne Tumolva, grade 5 pa lang po siya, nagbabasa na raw po siya ng SOP or Spirit of Prophecy po. Kasi isa rin po yung, one is the great controversy, na ilapit niya po talaga ako sa Bible. So sabi ko, nailapit po talaga niya ako sa Bible. So magbasa po kayo para you can share the light of God sa hindi lang po sa ating mga family, sa friends, sa mga relatives po natin. Yan po. It's really worth sharing. It's worth our time, our talent, treasure, and temple po. Amen. Kaya sabi ni Ma'am Helen Aguilar, sabi niya, hello DJ Jazz and DJ Rock. Yung mga experiences daw po ni Ma'am Jeremy ay mga pagsubok na inaalaw ng Panginoon para mas lalong mapalapit sa Kanya. Amen din po. Sabi din dito ni Leslie, Amen. Sabi din Ma'am Lita Galit, good evening po, watching po, praise God, Amen. Sabi din ni Ibun Tangid, Amen. Annalyn Joy, Amen. Ako, maraming nabibless sa iyong kwento, Ma'am Jeremy. Sabi nga rin dito ni Ma'am Teresita Galapon, Amen po, Ma'am Jeremy. At si Ma'am Mary Grace Acosta Alpindo, amen din po. Maraming salamat. Nako, yung nabanggit po niya na great controversy na book, ito po yun, yung Ang Dakilang Tunggalian. Kaya kung nais niyo po makakuha, yes, mag-comment lamang po kayo dyan sa ating comment section na I want the book, o kung gusto niyo po magkaroon ng Bible study with us o sa mga missionaries, mag-comment din po kayo dyan ng I want Bible study, or mag-message po kayo o tumawag para po kayo po ay makontak at mabigyan din po ng pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ikaw, DJ Jazz, ano yung magiging baon mo sa kwento ni Ma'am Jeremy? Alam mo, DJ Rap, na-amaze ako kung papaano palang araw makikita ni Sister Jeremy yung asawa niya at yung jewel dun sa crown ng asawa niya sa langit, si Sister Jeremy yun. So, nakaka-amaze na even yung Bible, even yung Bible ng asawa niya, dala-dala niya pa sa studio at pinakita niya sa atin. Kasi talagang yung naiwang legacy ng asawa niya, pagamat nawala siya, ay magpapatuloy sa life ni Sister Jeremy at ganun din ng mga anak niya at sa marami pa. And we praise the Lord na even death could happen in our lives. Meron pa rin tayong pag-asa bilang mga anak ng Diyos na this is not the end. The death is not the end. Na pagdating ni Jesus Christ, makikita natin balang araw yung mga mahal natin sa buhay na namatay kay Kristo. Kaya ako personally, DJ Rock, I am full of hope and I'm very inspired with the enthusiasm sa ministry na meron si Sister Jeremy. And I believe ganun din yung mga nakakapakinig sa atin. Na-inspire talaga sila to give their life to Jesus and to even give Bible studies, to invite for Bible study kahit isa lang na mag-oo dyan. Amen. We know na talagang intention ng Panginoon yun na matulungan natin sila to know the truth. Amen. Ikaw naman, DJ Rock, anong baon mo? Yung paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Jeremy, no, yung bilin sa kanya ng asawa niya. I remember the story of Hacksaw Ridge. Tama ba yun? Nasabi lang niya, Lord, just one soul. Pero ang dami niyang na-save ng mga soldiers during that war. Pero ang prayer lang sa Panginoon, one soul, Lord, just one soul, hanggang sa dumami yung soldiers na kanyang natulungan. So the same thing with us. We could also pray like that, na Lord, just one soul. Pero ang Panginoon, siya ang bahalang mag-multiply ng ito. Sabi nga sa kwento na, just give what you have to God, no matter how little it is. Sabi nga doon, no, may kanta kanina na sabi, no matter how little, it is much, something like that, no? If God is in it, no? So, doon talaga nakikita natin na hindi man kayo magaling mag-Bible study, but the way you live your life and yung legacy na maiiwan nyo sa mga mahal nyo sa buhay is napakalaking impact at foundation para din sila, alam nila kung paano sila magpapatuloy sa kanilang buhay. Same thing, DJ Jazz na nangyari kay Ma'am Jeremy, napakagandang legacy ang naiiwan ng kanyang asawa. Hindi temporary, hindi pansamantala, but yung eternal life na ino-offer ng Panginoon. At ngayon ay naipapasa at naibabahagi niya sa kanyang mga anak at sa kanyang community na kanyang kinasasakupan. Kaya mga ka-TikTok, ikaw na nakikinig o nanonood, ano ba yung legacy na meron ka? O ano ba yung legacy na gusto mong iwan sa mga mahal mo sa buhay? Ano ang ginagawa natin ngayon na magdadala sa ating mga mahal sa buhay na mas mapalapit pa sa Panginoon? Kaya Ma'am Jeremy, yes. Okay. DJ Rock, gusto ko lang i-add na Go. kasi very ito sa worldwide church intention natin. Sabi ng ating president na si Elder Collar,
Ang team natin is one voice. Mhm. Na ang goal talaga natin is to reach the world, to speak the truth in Jesus at maipakilala si Kristo sa napakarami pa in all our platforms na nagigit dito sa Adventist World Radio Manila. Na sana po sa pamamagitan ng ministry ng Adventist World Radio, kayo po ay maengganyo to know and to love Jesus and to have Jesus in your life. Ano? Amen. Kaya ulitin ko po, if you are interested po to really know Him, to study the Bible, mag-message lang po kayo. Amen. Kaya Ma'am Jeremy, maraming salamat. Of course, maraming salamat po sa mga ka-TikTok na kasama po natin tonight at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang po sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist Word Radio Manila. Muli po, this is DJ Jazz na nagsasabing, Just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rararara, kirawad man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.